At para naman sa ating ulat panahon, posibleng maging super typhoon ang bagyong Nando bago maglandfall sa extreme northern Luzon. Subalit dahil malayo pa sa kalupaan ng bagyo, posibleng dumaan muna ito sa northern Luzon. Bukas, inaasahang itataas na ang babala ng bagyo sa ilang lugar sa bansa. Ang iba pang detalya hatid ni Chris Perez, Assistant Weather Services Chief ng Pag-asa DOST. So sa pinaka-latest satellite image animation, mapapansin po natin na yung tinatayang sentro ng bagyong si Nando ay napakalayo pa sa kalupaan ng ating bansa. Maging yung mga ulap na dala nito, bagamat may mga konting kaulapan dito sa bandang Eastern Visayas area, subalit basically sa mga araw na ito ay wala pang direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Ang sentro ng tropical storm na si Nando, kanina nga alas 10 ng umaga, ay tinatayang nasa layong 1,005 kilometers ang layo, silangan ng gitnang Luzon. Taglay ni Nando ang lakas ng hangin na umabot hanggang 75 kilometers per hour malapit sa gitna nito, at yung pagbugso naman ng hangin aabot hanggang 90 kilometers per hour. Sa kasalukuyan, kumikilos ito sa direksyong Pakanluran sa bilis naman na 20 kilometers per hour. So gaya nga na nabanggit natin, malayo pa yung bagyong si Nando sa kalupaan ng ating bansa. Subalit, dahil nga sa inaasahan nitong pagkilos papalapit ng ating bansa ay nagbibigay na tayo ng maagang abiso simula po kahapon pa. At dito naman sa kanlurang bahagi ay mapapansin natin na may mga kaulapan na dulot naman ng habagat or southwest monsoon. Ngayon, tingnan natin ano ang magiging pagkilos ni Nando sa susunod na 3 hanggang 5 araw. Sa pinaka-latest forecast track ng Pag-asa na nakapaloob nga sa ating Tropical Cyclone Bulletin ay pinalabas ngayong alas 11 ng umaga, makikita po natin ito yung tinatayang sentro ng bagyong si Nando. Bukas ng umaga, inaasahan natin ito na kikilos halos northern Luzon. So may kalayuan pa rin sa landmass ng ating bansa, no? Sa darating naman na linggo, inaasahan natin ang sentro ng bagyong si Nando sa layong 655 kilometers silangan ng Apari, Cagayan. So makikita rin natin, no, simula sa tropical storm category ay posibleng by Saturday morning or bukas ay umabot na ito sa typhoon category, no? At makikita natin, no, sa darating na Lunes ay posible pang umabot ito ng super typhoon category bago nga tuluyang tumama sa extreme northern Luzon area. So makikita po natin, no, Lunes 330 kilometers na lamang ang layo, silangan ng Kalayan, Cagayan. At sa darating naman ng Martes ng umaga, 165 kilometers, kanluran, hilagang kanluran ng Kalayan, Cagayan. So base dito sa latest forecast track natin, posible na sa pagitan po ng Lunes ng gabi hanggang Martes ng umaga ay either maglandfall ito sa any of the Babuyan Island Group or tumawid sa mga karagatan sa pagitan ng mga islang ito. Sa darating naman ng Miyerkules, sinasa natin na tuloy na itong nakalabas nga ng ating area responsibility. So yung pinaka-center track natin nagpapakita ng posibleng pagkilos ng sentro ng bagyong si Nando. So yung projection natin, no, gaya nga ng binanggit natin kanina, posibleng tumama any island ng Babuyan or tumawid sa karagatan sa pagitan nito. Subalit, yung area probability natin, ito ay nagpapakita ng iba pang posibilidad na magiging aktwal ng pagkilos ng sentro throughout the forecast period. So, kung titingnan po natin, hindi lamang itong bandang Babuyan Island Group ang dapat maganda sa posibleng paglandfall ng sentro. Dapat maging handa din ang lalawigan ng Cagayan at maging itong lalawigan ng Isabela. Kailangan maging handa po sa potential landfall scenario. Bukod pa dyan, sa ngayon po, bagamat walang mga nakataas na tropical cyclone wind signal, pero bukas ng umaga, inaasahan po natin na posible nang magsimula tayong magtaas ng tropical cyclone wind signal number 1 sa ilang bahagi nga ng northern Luzon. At habang papalapit yung bagyo, asahan po natin magkakaroon pa tayo ng mas matataas na tropical cyclone wind signal at posible pa pong umabot ng wind signal number 5 dahil nga inaasahan po natin na posibleng maabot nito yung super typhoon category bago pa maglandfall or tumawid sa bandang extreme northern Luzon area or any other areas na nakapaloob kanina dun sa tinatawag po nating area probability. So ulitin po natin, sa ngayon walang wind signal pero bukas ng umaga posibleng magsimula na po tayo magtaas, no, ng wind signal, kaya dapat tayo magmo-monitor sa 6-hourly update ng Pag-asa regarding Tropical Storm Nando. Ano naman inaasa natin na malalakas na hangin? Yung malalakas na hangin ang dala ng
Sinando at nung Habagat, magdudulot ngayong araw ng paminsan-minsang pagbugso, no, sa Ilocos Region, Zambales, Bataan, Bicol Region at Eastern Visayas. Kapag may occasional pagbugso tayo ng hangin, asahan din po natin ng mga baybaying dagat dyan magiging katamtaman hanggang sa kung minsan ay maalon. Sa darating naman na Sabado or bukas, Bicol Region, Eastern Visayas at Caraga, asahan din ang paminsan-minsang pagbugso ng hangin. Samantala sa Linggo, Bicol Region, buong Visayas, Northern Mindanao at Caraga. Dahil kung mare-recall nga natin, no, habang papalapit po yung bagyo, binanggit natin kanina, posibleng magkaroon tayo ng mas matataas na wind signal and of course, mas mararamdaman sa mas maraming bahagi na ating bansa. Yung epekto nito, hindi lamang sa ulan, hindi lamang sa hangin, kundi magiging sitwasyon sa mga baybaying dagat. In terms of rainfall outlook, dahil malayo pa ito, wala pa po tayong nakalabas na weather advisory sa araw na ito. No? Pero posible na simula po bukas or sa Linggo ay makaranas na ng mga matitinding pag-ulan yung ilang bahagi ng ating bansa. Particular na yung mga lalawigan sa eastern section ng Luzon, ng Visayas dahil sa papalapit na bagyong Sinando, habang yung mga lalawigan naman sa kanlurang bahagi ng gitna at ng katimugang Luzon at ng Visayas dahil sa posibleng enhancement ng habagat nitong bagyong Sinando.